Gaganita ka kiri. Hallelujah. Ano yung microphone natin? Check. Ito, gitna. Ba't naman kayo? Nakalilay ka rin sa ako. Salary. Mothers, all mothers, happy Mother's Day! Happy Mother's Day. Amen. Tayong lahat ay tumayo at ating purihin at sabahin ng ating Panginoon. Tayo po ay pupunahan ni Brother Rolly para sa ating opening prayer. Salamat po, Panginoon. Purihin ng parang sa para sa namin. Sa buong kapon. Sa bigay at kalakasan. Sa oras ay Diyos. Ang ilin na namin at dalangin. Ngayon po nakikita niyo kami sa aming puso at isipan. Isipan sa tuwa. Amin na po. Kapawarin niyo po. Pinitin niyo po yung puso. Para malaya po kayo kapag puli ka. Salamat po kayo. Salamat po kayo sa araw na ito. Salamat po kayo sa aming kapatid na kayo nasa mapulihan ka at pasalamatan po Diyos. Dalangin po namin ang araw na ito. Kayo po ang panguna ng Diyos. Kung wala kang presensya, gabay ng Diyos. Wala ka na ng mga buwan. Salamat po kayo ng isa lahat kayo. Ang mga kapatid namin magagamit sa spiritual Diyos. Kayo po ang panguna. Salamat po Diyos. Higit sa lahat po Diyos sa mga salita mo na nagpahayag ng aming pastor Diyos. Nawa ang mga salita ng Diyos ay matimo sa aming puso at isipan. Tulungan po kami kayo na kayo sa buwa mga bagay po na nagagawa sa amin. Kung wala ka po Diyos, wala ka kami ginagawa. Kaya ako sa ako ito, pinagkakaaniwala po namin ang gawin ito hanggang sa matapos. Kayo lang po ang Kuriyan, napasalamatan sa araw ito. Pinubuhay pa po namin, pinasasalamatan sa araw ito. Kayo po ang Kuriyan, paluwalatian, garangalan sa pangyarihan. Ito ang aming dalangin na mayroon para sa langit sa pangalan ng Cristo Jesus. Amen. Amen. First of all, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. At tayo po pa lahat ay nandito upang mapurihan at sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Amen! Amen. Ating pong ibuhos lahat ng ating kalakasan, lahat ng ating
kagalahan sa pagbibigay papuri sa ating Diyos. Kung hindi po tayo magpupuri, sino ba? Diba? Kaya let everyone who has breath, let's praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Every
mga buhay. Lord, we are here, O God, kami nandito upang ipag-celebrate namin, Panginoon, ang iyong mabutihan sa aming mga buhay, O Diyos. Tunay nga na napakabuti mo, Panginoon, at ayan, O Lord, na ikaw ay masamba namin, O God, sa Espiritu at sa katotohanan sa oras na ito. Mabuksan ang aming mga puso at kaisipan, O Lord, upang maibigay namin ang papuri at pagkakila na nararapat sa isang Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. We worship you. Hallelujah. We glorify
dahil po, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mommies, mga nanay, mga inay ng tahanan. At dahil po Mother's Day ngayon, wala muna tayong special number or mga testimony dahil magkakaroon po tayo ng film showing to honor po yung mga dakilang nanay ng mga tahanan. At ngayon po, tinatawagan ko po si Sister Eng para tayo pangunahan sa ating fellowship. And sorry po, before po muna yun, yung ating mga gawain, tuloy-tuloy pa rin. At next Sunday, ang ating fellowship will resume sa umaga na. So, sa next Sunday, 9 o'clock na po ulit tayo. 8:30 po. Para po hindi ganon kainit. Kasi kung hapon talagang tinry lang po natin pero talagang mainit po talaga yung paghapon. Kasi yung init ng mga pader nag-aano sa atin. So, next Sunday, 8:30 po tayo mag-start. At yung prayer meeting Wednesday. Yung sa practice to be announced po kung sa Wednesday siya or sa ibang araw. And tinatawagan ko ng pastor Ben para pangunahan tayo sa offering prayer. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin sa ating buhay na Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Lord, na kami ay yung pinag-tipon-tipon sa iyong bahay dalangin ng Panginoon. Lord, salamat po sa buong linggo na kami ay patuloy mong iningatan, binigyan ng kalakasan, ng kalusugan, Panginoon, sa bawat aming mga gawain, Lord. Kaya, Panginoon, marapat lamang na kami ay pupuri sa samba sa dakilang mong pangalan, Panginoon. Na ikaw lamang ang may taas namin sa aming buhay. At ikaw lamang, O Lord, ang dapat namin pasalamatan lagi-lagi, Lord. Dahil kung ikaw ay nagbibigay, Panginoon, ay sapat at higit pa, Panginoon, sa lahat na aming hinihingi. Higit pa doon sa aming iniisip, Panginoon, ay binibigay mo, Panginoon. Kaya, Lord, marapat lamang na kami ay ibabalik namin sa iyo, Panginoon, ng may pasasalamat. Kaya, Lord, sa araw na ito, Panginoon, sa oras na ito, dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa ay buksan mo ang espiritual na pangunawa para amin pong maunawaan, maintindihan ang bawat aming gagawin ngayon, Panginoon. Kaya, Lord, sa araw na ito, Panginoon, ikaw lamang ang maitaas sa bawat aming gawain. Maging sa aming pastoral, Lord, na magbibigay ng yung special, ng yung banal na salita, Panginoon. Lord, you anoint her, Lord. Kaya, Panginoon, marapat lamang din po, Lord, na ibigay mo sa kanya ang lahat ng kanyang pangangailangan, O Lord, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po siya ng wisdom. Maging kami ng Panginoon. Bigyan mo po kami ng wisdom, na karunungan na nagagaling lamang sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, nandito po kami sa aming pagbibigay ng handog sa inyo, Panginoon. Ang aming tithes and offering. Lord, ang lahat, Panginoon, na malikom na salapi, Lord, ay magagamit lamang, Panginoon, sa iyong bahay dalanginan. At maging sa mga gawain pa, Lord, na sa iyo lamang, Panginoon, ang maibalik ang papuri. Kaya, Lord, sa oras na ito, Panginoon, muli po binabalik namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa dakilang mong pangalan. Kaya ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Siya makasaroon. Yan naman ang manual.
anyway, so, sino dito yung mga nanay? Palakpakan natin yung mga nanay. Praise God. So, Mother's Day celebration. Dapat araw-araw, di ba? Mother's Day. Tama ba? Hindi naman papayag yung mga tatay pag hindi araw-araw pa Mother's Day. Hindi po, kahit oras-oras sa mati. So anyway, meron tayo, naghanda tayo ng mag-film showing tayo tonight. So may kapupulutan po tayong aral na dito sa sitwasyon ng isang ina. Yung title ng natin, yung ang pagmamahal at pangarap ng isang ina. Okay, yan po yung title ng topic natin. Pero mag-film showing tayo. So na-edit ko po ito para kapulutan natin ng aral para maging sa buhay natin. Pwede natin siguro i-off yung ilaw para hindi siya, Pero mag-pray muna tayo. Tayo manalangin. Lord, salamat. Kami ay bigyan mo ng opportunity na masamba ka namin. Dalangin namin, Lord, ang film showing na meron tayo tonight as a special celebration ng Mother's Day. May mapupulot kaming aral, ang pagmamahal at pangarap ng isang ina na dapat, Lord, ay hindi ito bagay na ang nanay kasi ay hindi yung word ng mother lang. May task ang nanay at sobra yung kung ihambing sa Diyos yung task ng nanay, halos lahat dapat gawin. Pagbibigyan mo yung ng tatay, yung nanay ng isda, anong mangyayari sa isda? Nagiging ulam. Diba? Nagiging ulam siya. Pagbibigyan mo siya ng gulay, ng mga bagay, iluluto niya yan, nagiging ulam yan. Yun yung simpleng lang, na reality din na meron tayo. Pero yung tutukan natin yun, ang mahalagang ulin na mga ina sa plano ng Diyos. Kahit anong gagawin natin, the essential roles of mother in God's plan, yun po yung tutukan natin. At hindi na po ako magtatagal. In Christ Jesus' name, Lord, we offer this to you and let everyone's heart be prepared na mabuksan ang ma-excite at makaroon ng encouragement ng bawat isa sa palabas na ito. Ready? Pwede ba natin buhatin ito? Tabi natin para... Ready na po tayo? Yung sound niyan, ready na? Inalabas na ngayon ang resulta ng National College Entrance Examination o NCEE. Maraming mga nag-exam at mga magulang nila ang nilinervous at nasasapit. Pero kita ang resulta nito. Ito ang pinaka-pinapalad na pambansang pagsusulit sa China ngayon. Ano ba ang tingin ng mga nag-exam at ng kanilang mga magulang sa NCEE? Para sa atin, ang NCEE ang pinakamadaling paraan para baguhin ang landas ng buhay ko. Ano naman ang opinion mo? Hindi mayaman ang mga magulang ko at ang NCEE lang ang pag-asa ko. Sana makabasa ako kung babae para magtagumpay siya pagdating ng araw. Sa lipunan ito, kung hindi ka tapos ng kolehiyo, pisikal na trabaho sigurado pabagsakan mo. Iba na ang pag-aaral. Ganito na lang ba kami? Siyempre hindi. Parte pagkatapos sa magandang pagkatasan at pagtapos doon, mas mataas ang unang sweldo at maraming benefits. Sa sobrang tindi ng kompetisyon, hindi ka i-interview ito na natapos. Mataas ko si 600 ang makuha ng tanong sa NCEE. Wow, nakakuha siya na lang pa 600. Ang taas ng score niya. Tuwa ka. Makakapag-collegium na siya. Dapat mag-aral siya mabuti para makasipag siya. Kaya kakayanin kayo. Oo, katuwa naman. Jeremy, Maghintay na tinanong ko lumabas na ngayon ang ha? Lumabas na ngayon? Nag-education bureau ka pa rin mo. Wala, ma, hindi ko nakita. Oh, sige. Pag nakita mo, tawagan mo ako. Huwag mo kakalimutan, ha? Opo, tatawagan ko kayo. 3 beses niyo lang sinabi. Matataas naman ang grades mo.
Kaya alam kong papasa ka. Tawagan mo ako kaagad. Mrs. Shu, tinitingnan mo pa rin ba? Oo. Malapit nang lumabas ang resulta? Huwag kang mag-alala. Laging unang pangalawang score ni Janice sa klase niya. Wala siyang problema sa NCAA niya. Makakapasa siya. May ampaw na ako para sa kanya. Magdiriwang tayo pag nakapasa siya. Imbitado kayo lahat. Sana nga. Naku, sandali lang. Baka dalawa kayo pagdiwang natin. Ha? Tingnan niyo. Bakante ngayon ang pwesto ng sales manager, di ba? Kung kwalifikasyon at husay ang pag-uusapan, alam nating walang tatalo kay Mrs. Shu, di ba? Ang pakasiguro. Tama? Lumapit kayo lahat. Makinig kayo. Ipinakikilala ko sa inyo ang bago nating sales manager, si Lee Jackie. Kumusta kayo? Umaasa akong tutulungan niyo siya sa bago niyang tungkulin. Tulungan niyo ako, ha? Makakaasa kayo. Sige, yun lang. Bumalik na tayo sa trabaho. Tayo na. Mrs. Yu, Sir? ipakita mo kay Miss Lee ang buong opisina. Salamat. Sige, sir. Dito tayo. Hoy, Yuwa, okay ka dito. Alam niyo ba, ang bagong sales manager nating si Miss Lee, 2 taon pa na siya rito sa kumpanya. Tapos tumaas agad ang posisyon niya. Oo nga. Maganda naman talaga ang performance record ni Miss Lee. Pero hindi siya kasing galing ni Mrs. Shu. Kaya lang balita ko, nagtapos siya sa isang sikat na pamantasan. Ganon? Hindi Si ko Mrs. Shu, mas may kakayahan siya sa trabaho. Kaya nga lang, 2-year course lang ang tinapos niya. Hindi pa siya nagtapos sa isang sikat na pamantasan. Yan lang ang lamang sa kanya. Aha. Kaya si Miss Lee ang pinili ni boss. Ngayon, mas nauunawaan ko na. Ang ibig sabihin ng ang taong may kaalaman, mas mataas ang kinalalagyan sa lipunan. Naku, dami mo na. Uy, may kliyente ka ngayon, hindi ba? Mrs. Shu, Hello, Jaroy? Anong score mo? Ganun ba? Bumasa siya, ano hindi? Sa paglabas ng resulta ng NCAA, isang grupo ng mga bagong kampiyon na nagpakita. Ang nakakuha ng pinakamataas na score sa Arts Sciences sa Hebei Province ay parehong galing sa Hengshui High School. Ayon sa ulat ng media, ang dalawang kampiyon ay naamilya ng Patayin mo. at Chico. Abangan niyo ang isang detalye. Mag-test ka ulit. Dapat mag-aral ka sa kilalang pamantasan para matiyak ang magandang kinabukasan mo. Ma, ayoko nang mag-test ulit. Anong sabi mo? Ayoko na po. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ikaw lang ang inaasahan ng pamilya natin. Naiintindihan mo ba? Kami ng papa mo, nagpapakahirap kami para sa pag-aaral mo. Dahil gusto namin makapasok sa magandang pamantasan para gumanda ang kinabukasan mo. Tapos sasabihin mo ayaw mag-test ulit. Nakakasama ka ng loob. Tama na yan. Kumain mo tayo. Kulang siya ng 2 puntos para makapasok. Pwede siya pumasok sa karaniwang pamantasan. Sa tingin mo pareho lang yun? Ang mga kumpanya ay walang pakialam sa mga karaniwang graduate lang. Ganito ang kalakaran sa China. Mga opisyal at mayayaman na nagpapatapos sa lahat. Wala tayong pera o kapangyarihan. Kung di ka nakapasok sa magandang kolehiyo, magpapakahirap ka lang para sa ibang tao. At habang buhay ka lang iinsultoin at aapihin, naiintindihan mo ba? Tingnan mo ang pinsan mo si Shutao.
Kung hindi siya nagsikap at nag-test sa kilalang pambansang pamantasan, magiging matagumpay ba siya ngayon? Ang nag-iisip, namumuno. Ang kumikilos, pinamumunuan. Kung gusto mo na matinong trabaho sa hinaharap, kung gusto mong igalang katamaan, mag-test ka sa magandang kolehiyo. Ito lamang ang babago sa kapalaran mo. Bakit ang makapasok lang doon ang gusto niyo para sa akin? Naisip niyo ba ang damdamin ko? Sa nagdaang mga taon, hindi ko tinangkang magkaroon ng sariling pangarap at mithiin sa buhay. Para lang akong isang pakin ang nag-aaral at ginagawa ko anong iutos niyo sa akin. Ma, hindi ako tau-tauhan lang! Jeremy, Hindi na ako kukuha ng test. Kung maging tagawalis ako, wala na kayong pakialam. Jeremy, ba't ganyan ka magsalita si mama mo? Anong tingin mo sa sarili mo? Akala mo matanda ka na? Huwag ka na magalit. Sumusobra ka na. Hindi. Hindi ko siya hayaang magdesisyon. Tara, magtrabaho tayo sa bukid. Uuwi tayo pagkatapos nito. Halika kayo rito! May dala akong tubig! Sige, halika na! Oh, eto sa'yo. Jaroy! Halika! Uminom ka muna ng tubig! Wenwi, hindi pwede si Jaroy sa ganito. Sunduin mo na siya. Papagurin niya ang sarili niya. Ma, hayaan niyo lang siya. Tingnan natin kung tatagal siya. Tama, Ma. Alam ni Wenwi ang ginagawa niya. Jaroy! Jaroy, sundin mo na lang ang mama mo. Pinagtetest ka niya ulit dahil makabubuti yun sa'yo. Mag-aral kang mabuti. Magtapos ka. At kumuha ng magandang trabaho. Ayoko matulad ka sa akin dito sa bukid. Maghapon na, nakabilad sa araw ang leeg ko. Mula madaling araw hanggang magdilim. Napakahirap. Naiintindihan mo? Trabaho na! Tingnan na, di ka para sa ganitong trabaho. Halika na. Tiket. Ma, magte-test na ako. Mga magulang, sa nagdaang mga taon, ang bilang ng mga estudyanteng nag-NCE ay lumampas na sa 9 milyon. Isang hukbo ng mga estudyante ng high school ang sumusubok na tumawid sa makitig na tulay na kahoy. Isang puntos lang ang magpapasya ng kapalaran ng anak nyo. Bilang mga magulang, umaasa tayong gumanda ang kinabukasan ng ating mga anak. At ang dapat nating gawin ay ipasok sila sa mga pangunahing pamantasan para maitungtungan sila tungo sa magandang propesyon.
Kaya napakahalaga ng pagsusulit na ito. Ang mga makakakuha ng pinakamatataas na score ay ililipat sa gifted class. Ang gifted class ay tumatanggap ng pinakamagagandang tulong pang-edukasyon. Halos lahat ng nasa gifted class ay pumapasok sa mga pangunahing pamantasan. At halos kalahati pumapasok sa kilalang mga pamantasan. Kaya kung gusto ninyo mag-test sa magandang pamantasan ng anak nyo, makipagtulungan sana kayo sa amin. Ma, wala ba kayong trabaho ngayon? Halika. Ayan, nagbitiw na ako. Mula ngayon, palagi mo na ako makakasama. Jeremy. Ay. Wendy, may sakit ka na nga, nagpupuyat ka pa. Ayos lang, katawan ko to, kaya ko pa. Iinuman ko lang ng gamot. Ang hilig mong makipagkompetensya. Gusto mong magtagumpay si Jeremy at umangat sa iba paglaki niya, naiintindihan ko. Pero dapat din nating matanto na ang tadhana natin ay hindi natin hawak. Hindi masamang may layunin at pangarap. Pero kung matupad ito o hindi, ay wala sa kamay natin. Naniwala ako dati sa tadhana. Ngayon, sa Diyos ako naniniwala. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, may ilan akong naunawaan at malinaw kong nakita ang tadhana. Ang tadhana ng tao ay nasa mga kamay ng Diyos at yun ang katotohanan. Ito ay itinakda ng Diyos. Sabi nila, ang tadhana ay hawak ng langit at tama ang kasabihan. Pero lahat ba ng magsabi nun ay nananalig sa Diyos? Hindi. Tama, kahit na nananalig ka sa Diyos, kapag sikap at kaalaman ng babago sa kapalaran, nagbabayad tayo sa ganitong paniniwala at nagdurusa ng gusto. May ilang nagkakaroon ng maraming kaalaman, pero nabago ba nila ang kanilang kapalaran? Sorry. So nakita niyo po yung yung pangarap ng nanay. Tapos nakita rin natin yung pagmamahal. Kaya yung title na ilagay ko ang pagmamahal at ang pangarap ng ina. So makita natin hanggang nag-give up niya yung trabaho niya. Kasi pumasok talaga sa isip niya na yung pumasok sa isip niya na yung kaalaman napaka-importante. So, hindi ko na i-ano sa inyo muna, mamaya unti-unti makaroon tayo ng realization dito sa ano. Bakit pinili ko yung Chinese? Alam niyo po yung China, hindi naman talaga yung country nila Christian. Pero sila yung
malalim silang, nung tinanggap nila, alam nila ang kahalagaan makaroon ng relasyon kay Jesus. Malalim sila at seryoso sila sa kanilang relasyon. Kaya doon yung Bible, malaking bagay sa kanila yung Biblia. Hindi siya bagay na pag sa ating pagbibigay tayo ng Biblia, hindi na tulad sa kanila, nag-agawan sila talaga. Grabe ang pag-agaw nila doon sa Biblia. Sobra yan. Before that. Halika na. Ate, pumapasok sa kilat. Nagbitin na ako. Wala kayo. Palagi mo na ako makakasama ka tayo, doktor. Hindi masamang may layunin at pangarap. Pero kung matupad ito o hindi, ay wala sa kamay natin. Naniwala ako dati sa tadhana. Ngayon, sa Diyos ako naniniwala. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, may ilan akong naunawaan at malinaw kong nakita ang tadhana. Ang tadhana ng tao ay nasa mga kamay ng Diyos at yun ang katotohanan. Ito ay itinakda ng Diyos. Sabi nila, ang tadhana ay hawak ng langit at tamang kasabihan. Pero lahat ba ng magsabi nun ay nananalig sa Diyos? Hindi. Tama, kahit na nananalig ka sa Diyos, kapag nabuhay ang tao sa tunay na mundo, sinasabi rin nila ang mga ganong bagay. Pinatutunayan mo na totoo ang kasabihang ang tadhana natin ay hawak ng langit. Ang tadhana natin ay hawak ng langit. Tama yan, naniniwala ako. Pero kailangan magsikap ng tao. Tungkol sa pag-aaral ng mga anak natin, kung hindi natin sila hihikayatin, di natin ginagampanan ang ating tungkulin. Palagay ko, dapat gawin ng tao ang lahat sa bawat sitwasyon at magtungo sa positibong direksyon. Hindi mo man maabot ang pangarap mo, wala kang pagsisihan dahil ginawa mong lahat. Bilang mga magulang, may mga tungkulin tayo na dapat gampanan. Pero hindi tayo ang magpapasya kung ano ang magiging resulta. Kung nananalig ka sa Diyos at nagbabasa ng salita niya, mauunawaan mo ang katotohanan. Pag nagsikap tayo at itinaas ang lahat sa langit at sumunod sa agos, mas magiging magaan ng buhay natin. Kung tatanggapin nating hawak ng langit ang kapalaran natin, malalaman natin kung paano gampanan ang ating tungkulin. Ano man ang kalabasan ng lahat, hindi mo sisisihin ang langit at magpapasalamat ka sa Diyos. Tama ang sinabi mo. Pag nauunawaan mo ang katotohanan, lumilinaw ang lahat, mabuting manalig sa Diyos. Shimping, pwede mo ba akong pahiramin ang babasahing libro? Gusto ko malaman kung paano manalig sa Diyos at paano napapakinabangan ng tao ang katotohanan. Pag naintindihan ko, mananalig ako. Sige, dadalhin ko sa inyo mamayang gabi. Salamat. Wala yun. Shimping, kakausapin ka ni Direktor. Tungkol saan? Tungkol sa sabbatical leave mo. Sige, pupuntahan ko siya. Shimping, kung magsasabbatical ka, kailan ka babalik? Pagkatapos ng 6 na buwan. Sige, alagaan mo ang sarili mo, ha? Oo naman. Ililipat ang klase ni Jeremy sa isang buwan nila. Oo. Akin na yan. Si Direk Panpan wala sa minahan. Yung mataba? Para makapasok sa gifted class ng anak niya. Nakahanap siya ng mga impluensyang tao at sinubuli dito. Balita ko, binayaran niya ng libo-libo.
din natin yan. Mag-overtime ako para maganda tayo. Hindi ako papayag na manahol tayo. Sabi ni Mrs. Chan, maganda ang grado ni Jarry. Mas dapat lang tumaas ang physics niya. Kapag nagsimula ng tutorial class niya, madali na siyang makapasok sa gifted class. Medyo magastos lang magpa-tutor. Ang mga guro ngayon, kulang na tinuturo sa klase. At ang inay para sa tutorial. Baka mapagsamantala. Ay, tiwali ang lipunan. At mahirap ang buhay ng walang kapangyarihan. Kung hindi makakapagtag si Jarry sa magandang kolehiyo, hindi siya makakaahon doon. Napakamahal ng bayan sa litas niya. At kailangan niya ng pamatrikol sa kolehiyo. Kulang ang ipon natin. Para doon. Mag-overtime na ako sa niya para may dagdag na kita. Mas kikita ka nga, pero delikado ang buhay mo. Kaya ko yun. Mag-iingat ako. Basta, gumanda ang kinabukasan ni Jarby. Lahat ng pagtitiis ko ay masusunod. Oo, totoo yan, pero... Ay nako, mas perfecto siguro ang buhay ko. Kung magiging isda na lang ako. Jarry, Xiaoming. Ito ang mga tanong sa review ng physics. Pinabibigay sa inyo, ma'am. Oh, physics na naman? Balita ko, pinakamahirap sa class assignment test ang physics. Oh, naku. Ang tataas ng grades mo, tapos sasabihin mo mahirap yun. Pero okay yan. Di ba nagpapatutor ka? Oo nga. Yung ano naman Sa classes? kayo, alam niyo kung paano siya tratuhin ng mama niya, di ba? Iniisip ko pa lang yan, sumasakit na ulo ko. Jarby, ayos ka lang ba? Anong mangyayari sa'yo? Bakit namumutla ka? Teka, kalma lang. Alam ko kung paano papasa. Paano naman? Ito solusyon sa problema. Oh, masagot ba yan? Masama yan, di ba? Ay, lahat ng dadaya sa college test at sa postgraduate test, anong masama kung mahodigo tayo? Isipin niyo, kung lahat ng dadaya at tayo hindi, tayo ang talo sa huli, di ba? Tama. Dapat mataas ang score natin sa kahit na anong paraan. Tama. Sa rate nito, hindi makikita ng guro mo. Akin na yan. Pumunta ka sa opisina. Oh, ano nangyari? Ma! Anong problema? Tanungin mo siya. Ma! Ano nga kaklase mo kasi? Ano nangyari? Daya kasi mga kaklase ko kaya... Hindi ko mapipigil mandaya ang ibang tao. Pero anak kita, at pinagbabawalan kitang gumawa ng ganitong bagay. Gusto kong gamitin mo ang kakayahan mo. Sa malaot madali, mahuhuli ka rin sa pandaraya. Pero... natatakot po akong hindi makapasok sa gifted class kaya... Walang dahilan para mandaya. Kaya mo yun sa mga grado mo. Bakit nandadaya ka? Ngayon alam na ng buong eskwelahan. Ang laking kahihiyan. At di ka na rin kwalipikado sa gifted class. Paano ka ba makakapag-test niya? Iniisip niya lang naman na makapag-test ako sa magandang school. Wala namang mahalaga kung di grades ang college test ko. Gusto ko mapasok ka sa gifted class. Masama ba mapasok ka sa magandang eskwelahan? Bakit hindi mo tularan si Lynn? Araw-gabi siyang nag-aaral at nangunguna sa lahat ng test, pero ikaw, ginagawa mo kung ano yung masama. Nakakasama ka ng loob. Tama. Para sa inyo ako mabuti panganak ng ibang tao at wala akong kwento na lang. Kung mas gusto niyo sa akin sa akin, bakit hindi na lang siya ang gawin niyo, anak? Saan ka pupunta? Ay, Wendy! Wendy! Wendy!
Ma? Uy, na paano ka? Ma, patawad po. Gusto kitang mapunta sa gifted class. Pero ayoko mandaya ka. Gamitin mo kakayahan mo. Sabi nila, daig ng tapat ang matalino. Kailangan maging tapat ka sa ginagawa mo upang hindi ka pintasan pag nakatalikod ka. Naiintindihan mo? Halika, maupo ka. Mahigpit ako sa iyo. At alam kong nahihirapan ka. Galing kami ng papa mo sa mahirap na pamilya. Hindi kami nakapag-kolehiyo. Mababang trabaho lang ang pwede namin pasukan. Ayokong maranasan mo ang pinagdaanan namin. Ganito talaga sa lipunan, Chino. Para sa tulad natin, walang kapangyarihan. Ilang ulit kang magre-regalo para magkatrabaho ng maayos. At walang kasiguraduhan kung hanggang kailan. Para manatili ka. Kailangan mo magregalo sa mga pinuno tuwing may okasyon at bagong taon. Pinipilit kita mag-aral para sa kabutihan mo. Kung di mo pagdurusahan to ngayon, mas malala ang pagdurusahan mo sa inaharap. Jarwi, kailangan mo mag-test sa magandang eskwelahan. Yun lang ang paraan para matakasan mo ang ganong kapalaran. Ma, naiintindihan ko. Choir. C-H-O-I-R, choir. Chord, chord, chord. Triangle. Chubby, chubby. Plump, plump. Thin, thin. Circuit, circuit. Hello? Hello? Welby? Oo. Masamang balita. Na-aksidente si Awambi sa Minahan. Sabi ng doktor, nanganganib ang buhay niya. Pumunta ka na agad sa ospital. Oo. Hongbin! 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 Teka, nandito na lang po kayo. Hongbin! Doktor! Doktor! Sa asawa ko! Marami ang ulit gusto sa kanya. Nasa panganib ang buhay niya. Kumanda kayo sa mangyayari pero gagawin namin. Ang doktor, iligtas mo ang anak ko! Iligtas mo ang anak ko! Ma! 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 Ma? Tawagan mo si Janway. Sabihin mo puntahan niya ang papa niya. Natatakot, Ma. Si Janway, 2 linggo na lang test na niya. Oras na malaman niyang nangyari, maapektuhan ang pag-aaral niya. Mas mahalaga pa ba ang test niya kaysa sa buhay ng papa niya? Pag may nangyari masama kay Hongbin. Ayaw mo? Uy! Ako na! Ma! 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 Huwag natin tawagan si Jarwi. Gusto niyo ba na masira ang lahat ng pinaghirapan ni Hongbin at Wemwin ng ilang taon? Ma! Ma, tama na.
Matatagalan pa ang pagaling niya. Sabi ng doktor, kailangan pa siyang obserbahan. Kaya hindi Ma? pa siya... saka na lang tayo mag-usap. Ay. Ma, may problema ba? Mukha kayong pagod na pagod. Ayos lang ako. Aba, ang taas ko sa mock test. Opo. Sabi ng guro ko, kung gagamitin ko lang ang mga normal kong talento, makakapasok ako sa kilalang pamantasan. Ma, bakit madalas yata nag-overtime si Papa? Oo, sabi nga niya, malapit na ang test mo. Mag-aral ka mabuti at huwag kang kakabahan. Jeremy, huwag kang kabahan. Gawin mo lang yung ginagawa mo. Papasok na po ako. Sige. Sandali. Huwag mo madali na test mo. Tingnan mo mabuti ang sagot mo. Opo, Ma. Sige. Pa, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Jeremy, tumalo ka. Ayos lang kayo. Oo, anak. Ang mama mo hindi pa nagtusa kaysa kanina naman. Masaya ako na makakalabas ka na. Jeremy, ilang araw na lumalabas ang resulta. Naku, mataas na ang makukuha mo ngayon. Sabi ko sa'yo pa eh. Jarwi? Jarwi? Lumabas na ba ang score mo? Jarwi? Anong... Alam ko, mahal na mahal niyo po ako. At alam kong nag-aalala kayo at gumastos ng malaki para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Ma, palagi kong hinihiling na mag-aaral akong mabuti. Pero alam ko, lahat ng ginagawa mo ay para sa kapakanan ko. Pero, ang ganong pagmamahal at pag-aalaga ay nagtutulak sa aking gawin isang bagay na ayoko. Hindi ko na talaga kaya. Sa nagdaang 2 o 3 taon, sobrang tensyon ang naramdaman ko. Madalas sumakit ang ulo ko, nasusuka, at may kakaibang pakiramdam ng takot at pagkabalisa. Unti-unti akong nawawasak. Napakasakit mabuhay ng ganito. Masyado akong nagdurusa para sa walang kasiguraduhang bukas. Mahalaga pa talaga to. Ma, pagod na ako. Gusto ko na lang humanap ng tahimik na lugar at matulog.
Pa. Ma. Patawad. Patawarin niyo ako. Dahil hindi po ako may pagbabalangay bilang anak ninyo. May tumalik sa ilaw! Ligtas na sa panganib ang anak ninyo. Pag nagising siya, maobserbahan na namin siya ng ilang araw at pag wala kami nakitang abnormalidad, maaari na siya lumabas ng ospital. Salamat, Doktor. Patawad. Kasalanan ko ito. Hindi na kita pipilitin ulit. Paano ito nangyari sa'yo? Matalino kang bata. Bakit mo naisip magpakamatay? Isa akong hangal na hindi ko kilala ang sarili kong anak. Paano ko ito nagawa sa kanya? Hindi ko inisip na mangyayari ito, anak. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Pinilit ko yung mundo na maging ganito. Madilim at masama ang lipunan. Pinilit natin siya mag-aral dahil masyado na tayo nagdusa. Wala namang mali ron. Ang mahalaga, ligtas na si Jarvie. Mula ngayon, sumabay na tayo sa Atos. Huwag na natin siya pilitin mag-aral. Jarvie, gising ka na. Patawad. Hindi ako nag-test sa magandang pamantasan. Ayoko ng mga sikat na pamantasan. Ang gusto ko malusog ka at ligtas. Sorry po. Pinasama ko na naman ang loob niyo. Hindi ko makapatawad ang sarili ko. Mali. Hindi ko inisip ang nararamdaman mo. Pinilit kitang mag-aral. Mali ako. Ako ang mali. Ako ang mali. Gusto mong magtagumpay si Jarvie at umungat sa iba paglaman niya, naiintindihan ko. Pero dapat din natin matagpuan na ang tadhana natin ay hindi natin hawak. Alam ng mga tao na sila'y walang kapangyarihan at walang pag-asa sa buhay nito.
na di na sila magkakaroon ng ibang pagkakataon, ng ibang pag-asa upang mamukod tangi at wala na silang magagawa. At kaya, ipinapasa nila ang lahat ng kanilang pag-asa, ang kanilang di natupad na mga ninanais at mithiin sa susunod na henerasyon. Umaasa na makakatulong sa kanila ang kanilang supling na makamit ang kanilang pangarap at matupad ang kanilang mga ninanais, na ang kanilang mga anak na babae at mga anak na lalaki ay magdadala ng karangalan sa pangalan ng pamilya. Magiging importante, mayaman, o bantog. Nais nilang makita na pumapailan lang ang tagumpay ng kanilang mga anak. Ang mga plano at mga pantasya ng mga tao ay perpekto. Hindi ba nila alam na ang bilang ng mga anak nila, ang anyo ng kanilang mga anak, mga kakayahan, at iba pa ay hindi nila mapagpapasyahan? Na ang mga kapalaran ng kanilang mga anak ay hindi nakasalalay sa kanilang mga palad. Ang mga tao ay hindi mga Panginoon ng kanilang kapalaran. Subalit umaasa sila na mababago nila ang mga kapalaran ng mas nakababatang henerasyon. Wala silang kapangyarihan na takasan ng kanilang kapalaran. Subalit sinusubukan nilang kontrolin yaon sa kanilang mga anak. Hindi kaya nasasobrahan ang tiwala nila sa sarili? Hindi ba ito kahangalan at kamangmangan? Ano sa palagay niyo? Hello, Shinpi. Shenny. Bakit? Mukhang napakatahimik dito sa resort sa bundok na binasintiyuhin mo. Bihira kami magkaroon ng mga bisita. Kung may oras ka, isama mo si Jarwin na pumunta rito, nakakagaan ng pakiramdam. Shinping, mag-usap muna kayong dalawa. Titignan ko lang sila Jarwin at Xiaomi. Sige. Naniwala ko dati na mababago ng kaalaman ng kapalaran. Kaya pinilit ko mag-aral si Jarwin para makapasok siya at mamukod tangi. Hindi ko naisip na itutulak ko siya magpakamatay. Nakakatakot. Hindi ko yung makakalimutan. Noon kahit tanggap kong hawak ng Diyos ang kapalaran natin, wala akong malay na kinakalaban kong tadhana. Malinaw na hindi ito ang kapalaran ng anak ko. Pero pinilit ko siya mag-test sa pangunahing pamantasan. Di ba lubag yun sa loob niya? Kung hindi nananalig ang tao sa Diyos, gaano karaming kabalintunaan na magagawa nila? Si Jarwin lang ang anak ko. Muntik siya mamatay dahil sa akin. Napakahangal ko at ignorante. Nalilito ako. Kailangan ko nang manalig sa Diyos dahil hindi ko na kayang mabuhay na ganito. Pinabasa ko. Ang salita ay napapakita sa katawang tao. At napakaganda ng mga salitang sinabi mo. Napaka-praktikal. At nauunawaan ko ang ilang katotohanan. Naisip ko lang, hawak ng tao ang tadhana niya. Mababago ng kaalaman ng tadhana mo. Ay pawang mali. Ang tagumpay at kabiguan at lahat ng pangyayari sa buhay ng tao ay waring itinadhana na at hindi natin kontrolado. Ang Diyos ang namamahala ng lahat. Tama. Totoo yun. Kahit ano pa man, ang trabaho ng tao o gaano kahirap ang kanilang buhay, ang mahalaga ay pagka-espiritual, kapayapaan, at kagalakan. Tunay na kaligayahan ng makamit yun. Naranasan mo. Sa pag-aaral ng Jarwin na ang kapalaran ng tao ay itinakda ng Diyos. Nakikita mo na ba ang pakinabang ng pag-unawa sa katotohanan? Pag walang pananalig at nabubuhay lang sa filosofiya ni Satanas, nagdurusa tayo. Walang katapusan ng pagdurusa.
Kung sinasamba natin ang Diyos, inuunawa ang katotohanan, pinagdarasal ang lahat ng bagay at sinusunod ang Diyos. Tinatahak natin ang tamang landas. Pag araw-araw natin binabasa ang kanyang salita, mas mauunawaan natin ang katotohanan at matututunan natin sundin at sambahin ang Diyos. At makakamit natin ang patnubay, pagpapala at proteksyon ng Diyos sa lahat ng bagay. Isa itong malaking pagpapala. Ang mga hindi nananalig sa Diyos, nilalabanan nila ang kanilang kapalaran at hinahangad ang kaalaman upang baguhin ang tadhana. Nakikibaka sila sa negosyo, sa lipunan, at pati na sa politika. Lahat nakikibaka mabuhay lang. At halos sirain ang kanilang sarili sa kapaguran, itinataya ang buhay, at sa huli ikinamamatay nila ito. So makita natin, no, yung part na yun. Meron pa yan, tuloy pa natin. Pero doon sa part na yun, meron tayong matutunan, makita natin balance tayo dapat. Nangarap yung nanay, pero sabi nga dyan, ang mahalagang tungkulin ng ina, dapat nasa plano ng Diyos. At yun yung nakaligtaan. Pero makita natin yung pagmamahal na meron siya para sa kanyang anak at sa sobrang pagmamahal niya, nangarap siya. Ayaw niya yung hirap na pagdaanan nila ay pagdaanan ng anak. Okay? So itutuloy pa natin para makita natin yung kahalagan. Makita natin pagkatapos nun, pag umpisa na siya nakaroon ng realization, mahalaga pala ang salita ng Diyos. Sikap at kaalaman ng babago sa kapalaran. Nagbabayad tayo sa ganitong paniniwala at nagdurusa ng gusto. May ilang nagkakaroon ng maraming kaalaman. Pero nabago ba nila ang kanilang kapalaran? Maraming opisyal at scientific researchers ang napakatatalino. May katayuan sila at posisyon at hinahangaan sila ng lahat. Pero meron ba silang magandang kapalaran ng kinabukasan? Bakit gusto ng mga tao na maging siyentipiko o kaya opisyal o kaya naman presidente? Pero hungkag at naghihirap. Maraming tao ang nabitag sa pakikibaka para sa kapangyarihan, katayuan at kayamanan. Nakikipaglaban sa isa't isa, nangunguna kapalit ng tagumpay ng iba, na humahantong sa pagpapakamatay o pagpatay sa kanila. Iyon ba talaga ang resulta na hinangad nila? Pinatutunayan ng mga katotohanan na gaano man kataas ang kaalaman at katayuan ng isang tao, di niya makokontrol ang kanyang kapalaran. Dahil ang kaalaman ay hindi katotohanan at di pwedeng maging buhay ng tao. Mapanganib kapag hinahangad ng tao ang kaalaman bilang katotohanan. Sa totoo lang, mas maraming kaalaman, mas mahirap tanggapin ang katotohanan. Mas marami tayong kaalaman, mas ambisyoso tayo at nagnanasa at mas nauuwi sa trahedya. Ito ay dahil nilikha ng Diyos. So, tiyak na may darating pa rin pagsubok, no? Nakipag-isa na siya sa Panginoon, pero hindi ibig sabihin, hindi na siya dadaan ng pagsubok. Ituloy natin. Ayan. Hongbin. Oo, dala ko ang gamot. Oo, pauwi na ako. Tama. Sige, bye. Hi, Wendy! Uy, Shotao! Oo! Kailan ka pa bumalik? May ilang araw na. Naisip ko nga na dalawin ka. Saan ka pupunta? Pauwi na ako. Halika, hatid na kita. Sige, salamat. Sakay na. Hariyan ka na bago ka nakabalik. Oo nga, tagal natin hindi nakita. Nabalitaan ko yung nangyari kay Javi. Kumusta na siya ngayon? Mas mabuti na. Mas maayos na kaysa dati. Mabuti. Teka, may plano ba kayo ni Hongbin na pag-aralin siya sa kolehiyo? Susunod kami sa Agos. Di siya pwede sa pangunahing pamantasan sa karaniwang school na lang.
Hindi importante kung hindi siya sa pangunahing pamantasan. Ilang taon nang naging normal ang katiwalian sa mga pamantasan. Maluwag ang pamamahala, pineki ang scholarship, at laganap ang pangungopia at paglabag sa copyright. Sayang lang ang ibabayad mo kung wala siyang matututunan. Naisip ko ang tungkol doon. Mas maganda kung sa ibang bansa mo na pag-aaralin si Charlie. Pag nakatapos siya, magbabalik bayan siya. Hindi siya mahihirapang makakuha ng magandang trabaho. Nasa edad na si Jeremy. Mas mabuting siya na lamang ang tanungin natin. Wendy, nag-iisang anak mo si Jeremy. Malaki ang magagawa ng desisyon mo para sa buhay niya. Kung papayag ka, ipapasok ko siya sa pamantasan sa ibang bansa. Wala kang iisipin. So makita natin yan, si Siokao. Hindi Siokao ha, si Siokao. Pinsan ni, pinsan ng ni Jarwin kung saan lagi siya kinukumpara. So tandaan po natin, hindi po nagdudulot ng maganda kapag kinukumpara po natin lagi sa iba yung success ng iba. So pero dito sa sitwasyon na ito, dumaan naman siya ng pagsubok. Pumasok naman sa isip niya yung pangarap na naman. So, mga dapat na gagawin kapag tayo ay dumadaan na ganitong pagsubok. Una, pag-usapan mag-asawa. Pangalawa, kausapin ng anak, pakinggan at igalang ang opinion niya kung ito ay nasa tama. Kung tama naman yun sa kanya, yung opinion niya, kailangan pakinggan natin. Kung mali naman, siyempre, kailangan natin ituwid din ang pagkakamali. Pero dito sa kwento na ito, ituloy natin kung ano nga ba. Wendy, kailangan na lang natin si Jeremy mag-desisyon. Ma! Nandito na ako! Ang aga mo Ay, ah. anak. Halika, tignan mo. Tignan mo. Binili ng visa mo si Shuta. Bumalik na si Shutao? Wow! Bakit bigla siyang bumalik? Para ko binili pa ng kontrata. Jeremy, Po? sabi ni Shutao, isasama ka daw niya sa Amerika para doon magkolehiyo. Ha? Sa Amerika? Ayoko po ron. Pero, bihira ang ganung pagkakataon. Pero, mas gusto ko rito at manalig sa Diyos. Nakikipag-ugnayan ako at dumadalo sa mga pulong kasama mga kapatid. At nakita ko na wagas sa totoo silang lahat. Ibinabahagi nila ang mga salita ng Diyos at ang katotohanan. Kampante sila at malaya. Kapag kasama ko sila, pakiramdam ko ligtas ako at maligaya. Sa buong buhay ko, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan tulad nito. Napakasarap manalig sa Diyos at makaunawa ng katotohanan. Natutunan ko ngayon na ang tao ay nilikha ng Diyos. At sa buhay natin, dapat tayong manalig at sumunod sa Diyos. Kailangan natin ang katotohanan upang matakasan ang mga masasamang disposisyon at mabuhay ng makabuluhan para makamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Ang pananalig at pagsunod sa Diyos ang tamang landas ng buhay. At nakakatuwa na may ganyan kang pangunawa. Pero, ang pag-aaral sa pamantasan ay mahalaga rin. Anak, pag-isipan mo mabuti at manalangin ka sa Diyos. Ikaw lang ang gagawa ng desisyon. Bilang mga magulang, hindi ka namin pipigilan. Naiintindihan ko po. Pangako po, pag-iisipan ko ito. Punta na ako sa kwarto ko. Wendy, malaki ang magagawa ng desisyon mo para sa buhay niya. So, makikita natin, no? Pumapasok sa isip niya yung sinabi ni, ayun, si Shutao. Pumapasok yun, naggumugulo at nalilito siya. So, mga dapat gawin kung nalilito, mag-desisyon. Manalangin. Okay, nakita natin siya nanalangin at mag-seek godly counseling. Yung pinakamahalaga, makipag-ugnayan sa mga kapatiran. At yan yung ginawa niya. Sa totoo lang, gusto ko rin mag-aaral si Jeremy sa ibang bansa. Pero ayaw ni Jeremy at gusto niya manalig sa Diyos. Ilang araw na, nagtatalo ang loob ko tungkol dito.
Iniisip ko, kung magkakaroon siya ng maraming kaalaman at makakatapos, kapag-ipaginabang para sa kanyang hinahanap. Pero natatakot din ako na hindi niya makamit ang kaligtasan ng Diyos kapag umalis siya. Naguguluhan ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Ang pagkakaunawa namin ng katotohanan ay napakababaw. Ano kaya ang dapat kong gawin? Wendy, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pagbago tayong nananalig sa Diyos, ang paunawa natin sa katotohanan ng mababaw. Totoo na importante ang magkaroon ng edukasyon. Pero higit na mahalaga ang uri ng landas na pinipili natin sa buhay. Kung maling landas ang pipiliin natin, hindi maganda ang katapusan at hantungan at mawawala ng saysay ang buhay natin. Gusto nating mga magulang ng magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Natural lang yun. Pero ang susi ay malinaw nating makita na sila ang magpapasya kung pipiliin nilang tumahak sa tamang landas. Walang saysay na pakialaman o pigilan sila ng ibang tao. Kung talagang mahal ni Jarwi ang katotohanan, maaari natin siyang gabayan, ipagdasal at basahan ang salita ng Diyos. Pero kung ayaw niyang hanapin ang katotohanan, kahit pigilan mo siyang mag-aral at utusan mong sundin niya ang Diyos, may epekto ba yun? Sa palagay ko, nakasalalay ang desisyon sa mismong tao. Pwede nating payuhan ang ating mga anak, pero hindi natin sila mapipigilan. Ipaunawa sa kanila ang katotohanan ang tungkulin ng tama. Kung panonoorin natin ang ilang video ng salita ng Diyos at pag-uusapan, Maaaring maisabuhay ang makabuluhan at mahalagang buhay. Ang pagkakamit at pagpapala ng Diyos ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Magandang posisyon lang ang makakamtan natin sa kaalaman. Pwede tayong maging opisyal at magkaroon ng kapangyarihan. Pero kung di malutas ang tiwaling disposisyon, baka makagawa tayo ng masama pag may kapangyarihan na tayo. At malito tayo. Tama. Kaya ang maunawaan, ang katotohanan, ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Amen. Kailangan nating sundan ang Diyos sa pagtahak sa landas ng liwanag. Ang makapalang kaligtasan ng Diyos at isang magandang hantungan, ang tunay na kaligayahan. Amen. Tama. Mahalagang hangarin ng katotohanan. Tama. Katotohanan. Yan talaga ang kaso. Noon, akala ko pumika ka naman. Makakahanap ka ng magandang trabaho at posisyon. Pupurihin ka ng mga tao at irerespeto ka. Kaya umasa kami kay Jarvie na makapasa sa sikat na pamantasan at magkaroon ng magandang bukas. Naunawaan ko na pagkabasa ng mga salita ng Diyos, ang kaalaman ay hindi ang katotohanan at di makakapagligtas. Ang kaalaman ay nagbumula kay Satanas at kapag mas maalam ang mga tao, nagiging mas tiwali sila, mas nabubuhay na tulad ng Diablo at ang kabuhasan ng pagkawan sa tao. Lahat ng mga opisyal ng gobyerno, lahat sila may kaalaman. Pero ang pagkatao nila ay mas tiwali at mas malaki sa kanino man. Lahat sila ay sakim at inaapakan nila ang isa't isa habang naglalabang para sa kapangyarihan. Tama ang kasabihan. Kung balutot ang rilas din ang balangkas, sinusunod ang tao ang opisyal, saan man handa sila dalhin. Ang mundo nito ay nagiging mas madilim. Mas na, paurong at moral. Dahil ang mga may kapangyarihan ang nag-aakay sa mga tao sa landas na yun. Ngayon, nakikita ko, ang kaalaman ay landas sa walang balikan at patulong pagkawasan. Pag nananalig sa Diyos at katotohanan, matatakasan ng panlilinlang, pagtitiwali at pinsala ni Satanas. May sasabuhay ang tunay na wangis ng tao at pagpapalayan ng Diyos. Salamat sa Diyos. napakahusay ng pangunawa. Oo nga. Alam niyo, may karanasan din ako kung paano tiwaliin at ipahamak ng kaalaman ng tao. Sa nagdaang ilang taon, kahit itinutulak ako ni Mama na mag-aral ng mabuti, naniwala rin naman ako na napakahalaga ng kaalaman. Wala akong ginawa kundi mag-aral para manguna at makapasa sa sikat na kolehiyo. Kahit tulog ako, nangamba akong baka madaig ako ng iba sa pag-aaral. Malungkot at nakakapagod ang ganung buhay. Sa pagbabahagi niyo, nauunawaan ko na sanhi ito ng paglalaro at pagtitiwali ni Satanas. Ito. Ngayon sapat na ang pinag-aralan ko para mabuhay, ayoko nang hangarin pa ang kaalaman. Ang kaalaman ay hindi ang katotohanan at pwedeng makamit ng tao ang katayuan at katungkulan dahil sa kaalaman pero hindi tunay na kinabukasan ng maging isang opisyal. Ang salita lang ng Diyos ang katotohanan at mas mabuting maunawaan ito. Mula ngayon, gusto kong manalig sa Diyos at hangarin ang katotohanan sa Diyos. Salamat sa Diyos. Jarvie, tama ang pinili mo. Sinusuportahan ka namin. Ngayon, pagkarinig sa salita ng Diyos at sa pakikibahagi sa inyo, mas nagliwanag ang puso ko. Kung hindi ako nanalig at nakibahagi sa inyo,
Paano ko maunawaan ang mga katotohanan nito? Salamat sa Diyos. Mapanganib ang paghahangad sa kaalaman. Sa paghahangad nito, may makakamit kang posisyon pero wala kang katotohanan. Tiwaling tao ka pa rin na nilalabanan ng Diyos na ipadadala sa impyerno at parurusahan at di ka magkakaroon ng magandang kapalaran. Sa paghahangad lang ng katotohanan at pagsunod at pagsamba sa Diyos, magliliwanag ang ating landas at magkaroon ng tunay na hinaharap. Mula ngayon, mananalig at susunod na tayo sa Diyos. At anumang pagdurusa ang maranasan natin, sa Diyos tayo aasa. At wala tayong di malalampasan. Sa pagsunod sa Diyos, maunawaan natin ang katotohanan at may sasabuhay ang wangis ng tao. Yun ang makabuluhang buhay. At daan para makamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Amen. Salamat sa patnubay ng Diyos upang maunawaan natin ang mga panganib ng kaalaman at malaman kung ano ang makabuluhang buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Gusto niyo na ikatot na natin. Tapos na rin yan. No? Pero dito sa... Nakita natin yung storya ng mag-ina. Anong ginagawa niyo? At yung mahalaga ng positibo na ganito. Diba? Ano sa tingin mo? Sige, gawin natin dalawa. Sige. It's for your happiness, your mommy needs. Asa na yung mga nanay? I often ask you to study well, so that you will be distinguished. I know that you love and cherish me, but demands and stress are just too great. My heart hurts, and I just can't do what you ask of me. I look to death for escape. Mommy failed to understand you. I'm so sorry you've been through this pain. Mommy, I know that you meant well, but why should people live this way? Sa NCEE sa taong ito galing sa ating probinsya ang 5 namumuna. Nakamit nila ang mga score na mahigit 160 points na mas mataas sa naunang pagsusulit. Pero katumbas ba ng kaligayahan ng mataas na marka at kaya bang baguhin ng isang test ang takbo ng kanilang buhay? Yan sila piktado na. Now I've read Almighty God's words, and now I understand the truth. So muli, mga kapatid, ang pangarap, isa pa. So yung pangarap ng pagmamahal at pangarap ng isang ina. Tignan natin in on yung light. Okay na tayo. Tapos na yung show natin. So, meron po ba tayo natutunan? Yes, marami po. Pwede ko ba, yung mga anak, meron kayo natutunan? Sagot kayo. Ha? Sino umiyak? Ako. Wow. May umiyak? Praise God. So, pwede ko ba i-request yung mga nanay dito sa harapan? Yung mga nanay, dito kayo sa harap. Sige, harap. Sige. Kiss nyo na yung mga mama nyo. Diba? Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Enjoy mo po yung show. Diba, meron tayong kapulutan na aral kung saan makarealize tayo. Ito lang yung pagtitipo natin.
Mahalaga, di ba? Nakakaroon tayo ng pag-asa. So, uwi tayo mga alas 10. Okay lang sa inyo? Amen. Sige, may pag-pray natin. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Nabinigyan tayo ni Lord ng wisdom sa itong year. Mag-film showing tayo tapos sa inaad. Isang madamdamin na sitwasyon, realidad na nangyayari talaga. Nangarap yung mga nanay, yung mga anak nila makapagtapos, pero na out of balance, na meron palang higit sa lahat. Yung pinaka-importante sa lahat, ang makaroon muna ng relasyon sa Diyos. Amen? Kasi meron naman nagtatapos silang naging lawyer. Pagkatapos sila naging lawyer, dahil wala silang relasyon sa Diyos, ipagkukulong nila ang walang kasalanan. Diba? Nakatapos man sila ng doktor, pero hindi naman nila binubuhay yung buhay. Nasa tiyan pa lang, pinapatay na nila. Nasasabag sila sa abortion. It's reality yan. Pero nangyayari yan lahat. Kasi yung kaalaman, kapag walang relasyon sa Diyos, gagamitin at gagamitin yan ni Satanas. At instead na naging maayos ang buhay, mapapahamag. Pero tayo, mapalad tayo dahil tinuruan tayo ng Panginoon ang kahalagaan ng salita at ang kahalagaan natin sa isa't isa. Diba? So, pwede po ba akong mag-request sa inyo, magharapan kayo, mga nanay? Sige, magharapan kayo para mag-encourage at kailangan nyo ng isa't isa. Pwede naman kayong 3, pwede naman kayong 4, grupo-grupo kayo. Diba? Sige yan, manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Nakikita niyo po yung bawat isa, Panginoon. Tingin po niyo mga ina, Panginoon, sa mga oras na ito. Nang ang kanilang halaga sa isa't isa, Panginoon. Mapalad yung nanay, kung saan kasama na niya yung anak niya sa ganitong pagtitipon, Panginoon. Kung saan mahalaga ang katotohanan, mahalaga ang iyong salita. Lord, dumaan naman yung mga panahon na nagkulang ang mga nanay. Pero doon sa pagkukulang, na-realize ng bawat isa ang halaga na may relasyon sa iyo. Ang halaga, ma-born again. At makipag-isa sa iyo, Panginoon. At itaas ang lahat ng sakripisyo, lahat ng ginawa mo at natapos mo para sa amin. Lord, salamat at ibinigay mo sa bawat ina ang banal mong presensya, ang karunungan mo, ang kaligtasan. Salamat, Lord. Sa oras na ito, dinadalangin ko, Lord, ang bawat nanay na nandito. At kahit sila po, Lord, nanonood sa amin ngayon live, at mga pamilya namin, maging ang aking ina, mga kapatid ko, Panginoon. Mga kaibigan ko na sila'y mga nanay na rin, Panginoon. Akin po silang sinasama sa panalangin na may pasasalamat sa iyo. Lord, patuloy kong isinusuko ang bawat ina ng buong mundo. Lord, even the grandmother, Panginoon. Lord, kailangan ng godly mothers, O Lord, godly parents actually, O Lord, ang buong mundo, Panginoon. Lord, kumilos po kayo sa bawat isa. Anoint every mother, Panginoon. Nasaan ganon, Panginoon, magampanan ng bawat ina ang tungkulin ayon sa iyong kalooban at malwalhati ka sa buhay ng bawat nanay nang sa ganoon, Lord, babangon ang mga anak kung saan sila ay may takot, pagmamahal, may karunungan na kumula sa iyong relasyon sa iyo. Lord, use every mother for thy kingdom glory. I speak your anointing even right now. Pour out your anointing sa bawat isa, Panginoon. The anointing that can break every yoke. Kailangan ng bawat ina, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, O Lord. So we seek your anointing and we continually, O Lord, declare your covering, the covering of your blood and your angels to surround, O Lord, sa bawat pamilya. Lord, we give honor, we give praise and glory unto you. In the name above every name, in Christ Jesus' name. Amen. Amen. So, dyan lang muna kayo. Meron tayong hinanda para sa mga nanay. Ay, Lord Jesus! Oh, Lord Jesus! Hallelujah! Lord Jesus.
Pastora. Pastora. Ano pa-off tayo? Ano yung mahalaga?